For this particular lecture, magsosolve tayo ng sample problem on area computation using double meridian distance or yung tinatawag natin na DMD. No? So, ito ay topic pa rin na under sa surveying natin or fundamentals of surveying. Ang kailangan lang naman dito sa DMD na method ay dapat naka-adjust na, no? Adjusted na yung mga latitude and departure natin. So, alam natin yung latitude is either northing or southing. So, ito yung vertical na component ng lines natin or yung courses sa isang survey route. Tapos yung departure naman ay yung horizontal na component. So, pwede siya maging easting or westing. So, positive yung east tsaka north, then negative yung south naman and west. So, yung negative and positive na yan, yun yung mag-designate ng direction ng mga lines natin. So, we have for this particular na sample problem, meron tayong courses A, B, B, C, C, D, or ito yung lines ng survey route natin. So, hindi na natin drawing yan. Dito na lang tayo magbe-base sa mga figures na nakatabilit dito sa table natin. So, ito yung mga kailangan nating i-fill in, no? Double areas na merong NDA or yung summation lang yan ng latitude times departure or DMD. And we have the summation also, no, ng latitude south. Tapos yung double area naman, no, which is just DMD times latitude. So, ito yun, no? Yung sinasabi natin na times na yan equation. Ito yung ginagamit natin na computation para makuha yung area using the DMD method, no? So, kunin muna natin yung double area. So, ito yung 2A, yung double area na to, no? Yung nasa table natin. Ang double area is just the product or the summation siya, no? Summation siya ng product ng DMD per line or per course times yung adjusted na latitude. At paano kunin yung DMD naman? Ito yun, no? So, sa DMD1, para sa first line natin, for example, AB, equal na siya, no? Diretso sa D1. Tapos, si DM2 naman, DMD2, or any other DMD, no? Na succeeding na DMD, ito yung magiging equation niya, no? So, si DMD2 ay equal lang dun sa D2 or departure ng line na yon, ng course na yon, plus yung D1 at DMD1. Or ito yung mga preceding na departure at preceding na DMD. Tapos yun pa rin, no? Dun sa succeeding naman, DMD3. So, i-add mo lang yung departure ng line na yon, tsaka yung preceding na departure, tsaka DMD. And para makuha natin yung area, since double area yung kinuha natin na summation dito, i-divide lang natin siya ng 2. Yung summation na makukuha na natin yung total area ng sinurvey natin na lot or tract of land. Yun lang yung mga kailangan nating tandaan, no? So, i-fill in na natin following yung diniscuss natin ng mga equations kanina, no? So, for DMD, sa first line natin, DMD1, automatic lang nang equal siya dito sa departure ng first na line, no? So, we have 47.27. So, diretso lang, no? 47.27. Tapos, DMD2 naman, so, kailangan lang natin i-add si D2, which is yung departure natin for the second line, or yung line na yun, yung i-analyze natin. Tapos, yung preceding naman na departure and DMD. So, dito tayo sa calculator natin, no? So, we have 608.89. So, yan yung D2 plus D1, which is 47.27 plus DMD1, which is 47.27. So, that's 703.43 positive, no? So, we have 703.43 positive. Tapos, si DMD3 naman, so, magsa-start tayo with D3, 786.78 plus D2, which is yung departure natin na sa line 2, 608.89 plus DMD2, which is 703.43. So, that's 2099.1. So, 2099.10, no? Kasi dalawang decimal ng gagamitin natin. Dito naman, so, kailangan natin i-add ito, tsaka ito, no? So, we have D4. So, that's 218.32 plus 786.78 plus 2099.10. That's 3104.2. 3104.20.
So next naman, kailangan nating i-add si departure, tapos ito, and ito. So negative na ngayon yung departure natin. We have negative 111.6.62 plus 218.32 plus 3104.20. That's 2205.9, 2205.90 positive. Tapos yung last na line, we have negative 544.64 minus 1116.62 plus 2205.90. That's 544.64. Actually, pwede natin gamitin na pang double check nung mga computations natin, yung last line no, na DMD. Kasi dito sa DMD method, yung DMD dapat ng last line is just equivalent lang siya dun sa departure, pero opposite lang yung sign. So, for this example, 544.64 yung departure natin, which is negative kasi wasting siya, no, negative. So, ang nakuha natin na DMD is just 544.64 pero positive, no? So ganun lang, no? So therefore tama yung mga ginawa natin na computations dito, no? Dapat ganun kasi adjusted na kasi yung latitude and departure natin. So hindi siya dapat ano na, no? Wala na siyang error, no? So dapat mag-a-apply yung ganitong rule, no? So pag hindi siya nag-apply, either na mali yung pag-compute natin dito or merong mali dun sa adjustment mismo. And then dagdag din na para hindi tayo malito sa mga signs, pwede natin lagyan actually ng signs dito yung mga negative na para hindi tayo malito dun sa computation. Kunwari, ito rin, lagyan natin ng sign, no? Kung hindi pa enough na nalagyan natin ng negative na sign dito sa heading, pwede rin lagyan dito na para hindi malito dun sa computation. Okay? So, yun, move na tayo dito sa pagkuha ng double areas. No? So, double areas, ano lang yan, no? Kunin lang natin yung DMD times the adjusted na latitude. So i-multiply lang natin yung value ng latitude dito and yung DMD na nakuha natin. So, dito tayo sa line 1. So, we have 490. 490.71 times 47.27. That's 23195. 23195.86. 2 decimal na lang tayo, no? So, positive yan. And then we have 587. 0.12 times 703.43. That's 412,997.82. Tapos next naman, we have a negative, no? So we have 327.41 times positive na 299.1. So, palaki na nakukuha natin na value. So, I think mag-ano tayo dito, no? Sa kabilang side. So, we have 687.266.33. Oops! Dapat pala sa kabila na tayo nagsulat, no? Kasi negative na siya, no? Southing na siya. So, we have 687.266.33. And then negative na yung next. That's 1002.76 times 3104.20. That's 3. Tapos 112,767.59. Next naman, you have 122.67 times 2205.90. That's 270. Negative pa rin. 270. 597.75. Tapos yung last is positive. We have 375.01 times 544.64. That's 204. Positive na. 204 point. Ay, hindi pala point, no? But ayusin natin yung 4 kasi mukha siyang 9. 204. 245.45. So, ito na ngayon yung mga values natin for the double areas. Considering, of course, the signs ng adjusted na latitude natin. So, meron tayong tatlong positive and meron tayong tatlong negative. So, isa-sum up na natin para makuha natin yung summation. So, yung summation of DMD times yung latitude natin, no? Yan, summation. It's just equivalent to
we have 231 ba yan? 231 na 95, no? So we have 231.95.86 plus, unahin natin yung mga positive, no? 412,997.82 plus 204,245.45 minus 687,266.33 minus 311,767.59 minus 270,597.75. So, makukuha natin is we have 3,430 negative, no? 3,430 192.54. Okay? So, ito na ngayon yung summation ng double area natin. So, we have 3,4. Ayusin natin yung 4. That's 3,430 192.54 negative, no? This is now the equivalent na 2A. So, yung double area natin. So, para makuha natin yung area, divide lang siya natin ng 2. So, that's divided by 2. We have 171, 5096.27. That's 1 million, no? So, 1 million. So, positive na. 1,715,096.27 square meter kung ano man yung unit nito, no? So, ito lang. Hindi naman binigay yung unit. So, iyaano lang natin hanggang dito lang tayo, no? So, that's 1,715,096.27 na equivalent dun sa area ng lot. So, baka nagwa-wonder kayo, bakit hindi na natin nilagay yung negative na sign. So, paglagay natin ng area, wala naman kasing negative na area, no? So, direction lang kasi yung positive and negative dito sa ano natin. Actually, yung ano lang, kapag negative or positive yung ilalabas na sagot, ay depende lang dun sa direction ng pagkuha natin ng DMD, no? So, kunwari, pag nag-clockwise tayo ng direction, A, B, B, C, C, D, papunta dun sa FA, clockwise, depende lang, no, kung ano yung direction ng survey. So, granting, for example, na clockwise yung survey natin, tapos nakuha natin is negative. So, therefore, kung nagka-counterclockwise yung pag-solve natin ng DMD, yung direction ng DMD, ang lalabas dito ay positive na diretso, no? So, parang ano lang, opposite lang yung direction na ginawa natin sa paggawa ng DMD. Yun lang yung meaning ng negative na sign dito, no? So, pag binaliktad natin yung direction ng paggawa ng DMD, instead na clockwise, ginawa natin yung counterclockwise or vice versa, so makuha natin is positive. Okay? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem na to. And medyo nakakalito lang siya, pero siguro pag madaming practice na gagawin or maraming sample problems na isosolve na merong ganito, no? Magiging ano din, no? Makakabisado na din yung process ng pag-solve ng area. Okay? Medyo similar lang siya dun sa DPD, no? Yung parallel method. Pero yun naman, ang ginagamit natin dun is latitude naman. No? Tapos i-multiply mo siya sa departure. Pero anyway, gagawa din tayo ng separate na sample problem dun para yun, ma-apply na natin yung DPD naman, no, sa pagkuha ng mga area dun sa survey application. Okay? So, yun. Thank you again for watching. See you sa mga next sample problems natin.